Good morning mga pards. So isang araw na naman dito sa Canada. Yung panganay ko. Ano, kulang pa yung siya mo? Lagyan natin. Lagyan natin. O yan muna kasi mamaya hindi mo maubos eh. Ito agahan, hindi na agahan to, brunch na to kasi ano na eh. 11 past 11 na eh. So yan, kain muna tayo. Saki, how's your food anak? Naku, ito yung ano namin. Mahilig sa, ano ba yung danggit? Ha? Hi Ana! Mahilig sa danggit ka. Naku, ay, mga tira namin yung pagkain. Yan yung pang breakfast namin. Dinagawa kagabi, sinigang ko, nilaga isang araw. Tara, kain muna tayo. Welcome to Jason Vlogs. So ngayon, pupunta kami ng recreational center sa may Sherwood Park. Siguro mga 30 minutes away dito sa bahay. Kasi imimit namin yung kaibigan ni, yung dati kaibigan siya, yung dating katrabaho ni Mrs. sa trabaho niya sa McDonald's. Bago sila umalis means alis na sila dito sa Canada. Unfortunately, babalik na sila ng Dubai. So, yeah, imimit namin sila para at least may konting funding man lang bago sila umuwi doon, di ba? At yeah, unfortunately, kailangan nilang nag-decide na sila na bumalik sa Dubai. Ganun talaga nangyari ngayon dito sa Canada eh. Unfortunately, maraming mga kahit mismo mga immigrants, so, minsan nga may narinig pa ako, citizen na mismo gusto bumalik na ng ano eh, sa sarili nilang bansa. May mga Pilipino rin, may mga Indiano, alam mo, iba-ibang lahi. Kaya nakakapanghinayang, no? Kasi nandito na sila eh. Tapos alis ba pala sila? Kailangan nila nag-decide sila kasi medyo nahirapan nga sila dito. Okay, dito tayo sa garahe. Labas lang natin yung sasakyan natin. You know what? Nag-snow sa labas eh, oh. Kasi pag alam nyo yan, pag sa driveway natin, yung driveway yung pad natin sa harapan. Pag nadaanan natin, kahit matapakan lang ng paa, yung snow, pag bumagsak yung snow, pag matapakan ng paa, kaya lalo na matapakan ng gulo ng sasakyan, mahirap nang alisin eh, dumidikit siya sa driveway. Kailangan kuskusin. Ito yung kuskus natin. Ito pala yung mga shovels natin dito. So meron tayong tatlong klaseng shovels. Tapos meron tayong pang kuskus ito. Ang dalawa yung pang kuskus natin. Tsaka meron tayong blower din. Pagka powdery yung snow na bumagsak, yan ang ginagamit ko yung blower. Pero kapag basang snow, mahirap na yan, hindi niya kakayanin. So kailangan talaga yung shovel. Tsaka pag nag-yellow na yung driveway o yung semento, kailangan talagang ikuskus. Tapos ito naman, kita nyo to. Ito yung Alaskan Premium Ice Melter. So yan yung parang ano yan, parang siyang grain ng asin na ilalagay mo sa ginagamit ko yan. Kasi siya sa ngayon, may snow blower sa nakapitbahay natin sa kabila. So yung ice melter na yan, kapag nilagay natin sa yelo, kapag nag-yelo na yung daan, matutunaw niya yung ice. So halimbawa, kasi dito kailangan dito sa Canada, lagi mo shovel yung driveway mo. Hindi naman yung driveway, at least yung sidewalk, lalo na yung sidewalk. Kasi magbibigyan ka ng fine kapag hindi mo sinabi yung sidewalk mo, kapag hindi mo maintain yung harapan mo, lalo na pag may madulas. Halimbawa may nagde-deliver sa inyo sa bahay, sa bahay ko na may deliver na taga-Amazon or someone, tapos nadulas, sagot namin yun, kami magbabayad nung nung panggastos niya sa hospital, tapos may fine pa kami. So dapat talaga maintain natin. So inisip ko ngayon, baka mag-shovel muna ako kasi dadaan yung sakyan sa harapan eh. At least para hindi naman ganun kahirap mag-scrape ng ice mamaya-maya. So yeah, shovel muna tayo.
pwede na yan for pangsamantala muna. Ayan, di ba? Mas maganda na. Ay shoot, kailangan ko pala yung driveway. Sorry, nakalimutan ko yung driveway. Gawin natin yung driveway. Ay, not yung driveway pala, yung sidewalk pala, sorry. Okay. So, ayan, pwede natin ilabas yung sasakyan natin. Alright. Isang advantage ito kapag nasa garahe yung sasakyan mo. Yan, kapag ganitong mag-snow, diba, pasok sa umaga, hindi mo na kailangan magwalis ng snow galing sa sasakyan mo. Tsaka hindi siya gaanong lumalamig. Although malamig pa rin naman sa garahe, pero dahil insulated nga siya, kagaya nung nangyari nung last weekend na nag minus 50, nag minus 40, ang daming sasakyan na hindi nag-start. Maiiwasan nyo kung yung mga sasakyan sa garahe kasi karamihan ng mga sasakyan na hindi nag-start, yung mga ano yun, nakaparada sa labas. Kaya igala yung isang coach natin yan. Yan, nung weekend, hindi rin nag-start yan nung weekend dahil nga sobrang lamig. Pero kapag nasa garahe, kahit gaano pa yung kalamig, minus 50 pa man yan, minus 40, mag-i-start pa rin yung kotse. Kasi nga, hindi siya gaano lumalamig sa garahe. Ganun. Okay, kunin natin yung mga chikiting natin, isakin na natin sa sasakyan. Maglabas din pala ako ng basura. Alright. So yung basura natin dito, especially dito sa Edmonton, tsaka sa ibang city na rin, hinihiwalay natin. Itong black na bin, yung black na bin, dyan nakalagay yung mga regular na basura. Alright. Tapos, doon naman yung green. Diyan naman yung mga nabubulok, yung mga food scraps natin. Yan. Tapos dapat yung plastic na gagamitin dyan, yung natutunaw rin. So mayroong special plastic na para dyan sa mga biodegradable. Isa pa palang kailangan natin is yung wagon natin. Ito. Yan. Oops. Ang daming sumama. Tignan natin to. Sumama pa kayo. Ang mga ganyan kailangan natin. Yan. Ang wago na to, napaka-importante nito. Lalo na pag ganito sa recreation center kami pupunta. Ma-isolate namin yung mga bata. Dito lang sila sa wago. Ayaw pa bumukas. Ayan, okay. Ayos. Tapos importante rin na meron tayong ganito sa sasakyan natin. Ayan. So itong side na to, yung pangtanggal ng snow. Tapos itong side na to, yung pang scrape ng ice kapag nag-ice na dun sa mga salamin natin, sa windshield natin. Yan. Okay, yan. Kaya lahat ng mga sasakyan dito may mga baong ganyan. Okay, labas na natin ang mga chikiting. Let's go, let's go. Hi Yana, you ready? Huh? You ready to go? Say hello. Hello, hello. Hello, hello. Okay, let's go. Where's your brothers? Where are your brothers? Careful. Careful with the snow. Oh no. Be careful, knock. Baka madulas ka. Lakasigi ka. Aba, talon-talon pa. Tuwang-tuwa pa siya. Okay. Oh, hey. Over here. On the other side. Other side. Over here. Liga. Dito sa kabila. Dito tayo. Come here. Yana. Over here. Okay. Kalat pa pala ng upuan nyo. Pasensya na kayo at makalat yung sasakyan, no?
Mga bata kasi. Okay, let's go. Sit down now on your car seat. Okay, say hi. Say hi to the camera. Okay, stay here ha. Daddy will get your brothers. Okay, stay here. Kunin ko lang yung tatlong boys. Ngayon mga pars, naisakay na natin yung mga bata. So no? Kapag may mga anak ka talagang ganito, talagang dapat pag may appointment kayo, dapat ahead of time kayo eh. Kasi ito pala, pag bihis sa kanila, pag pasakay sa sasakyan, it will take time na. Siguro mga pagpasakay pa lang 10 to 15 minutes na eh. Lalo na itong mga to kasi nagpapahabol pa. Ay nako. Ayan, ito pala yung setup nila. Ayan, Saki, Xander, Yana, si Zuriel nasa likod. You're back online. You're on the fastest route. Cheese! You arrive at 1:57 p.m. So ayan ang setup nila ngayon. Usually si Isaki ang nasa likod eh. Kaya lang si Zuriel kasi unang lumabas. Kaya siya na unang pinasakay ko sa likod. Okay lang naman sila magpalitan ni Saki tsaka ni Zuriel eh. Sa likod or sa second row. So yan, hinihintay na lang natin si Mrs. At ginagather niya lang yung mga konting baon ng mga bata, snacks, tsaka mga tubig, mga inumin nila. And yung damit rin namin nasa likod na, so ready na. Okay, and then maya maya alis na tayo sa ano pala tayo pupunta no, sa it's called Millennium Place. So recreational center yan sa may Sherwood Park. So mga kaya tama ako, 30 minutes galing dito sa bahay. So yeah, maganda kasi yung swimming pool nila doon kami maliligo ngayon. So maganda yung swimming pool nila doon. Tsaka mas mura kaysa doon sa, alam yung pinakasikat na swimming pool dito is yung water park sa West Edmonton Mall. Napakamahal doon. Alam ko mga $60 yata per person, no? Pero dito kasi sa recreational centers, may mga family package. So siguro mga sa $20-25 lang yan. Family na kami. Ay, dito na pala si Mrs. So ready na tayo umalis. Kalak-kalak na lahat. Okay. Ayan. Ready guys, alis na tayo. So kami. Okay na? Tinext mo na sila? Ano na ba sila? Ate, dito na lang ako. Dito na magkikita? Oh, sige. Ayan, alis na tayo mga parts. Medyo nag-iis na ngayon, no? Makakapal yung Head east on Cardinal Way southwest toward Cardinal Wind southwest. In 600 meters, turn right onto Chappelle Vista. So medyo makakapal yung snow na bumabagsak ngayon. Yun, napuno agad yung kalsada. Ayan mo, tabunan agad yung kotse. Simula pa kagabi yan. So ngayon nga, meet namin yung kaibigan ni Mrs. Nakatrabaho niya sa McDonald's. Unfortunately nga, babalik na sila ng Dubai. Kasi medyo nahirapan nga sila dito sa Canada. So sila yung one of mga unfortunate na mga nag-try na pumunta dito na hindi kinaya. Kailan lang ba sila dumating? Mga over a year ago, no? Over a year ago lang sila dumating dito. So ang nangyari is ang papel nila is si Mr. is international student. You're back online. So nung na-approve siya, si Mrs. ang papel ni Mrs. is open work permit. So that means pwede siya magtrabaho kahit saan. Pero si Mr. student lang dapat siya, hindi siya pwede magtrabaho. Pwede siya magtrabaho siguro part-time, yung mga 20 hours per week lang, yung mga ganun. Pero may limit kasi pag student. Yun, so bago sila pumunta dito, alam mo naman sa atin, di ba? Bibenta lahat mga lupa. Pero galing sila ng Dubai. So sa Dubai sila nang galing. Pero syempre, kailangan nila ng asset. So nagbenta sila ng mga lupa nila sa Pilipinas, mga properties nila. Para makuha ng asset, para ipakita para pagpunta dito sa Turn right onto Chappelle Vista, then turn left onto 41st Avenue Southwest. So nangyari yun nga, ang plano nila is maganda kasi trabaho ni Mr. sa Dubai eh. Parang engineer ba siya doon? Parang engineer ba or parang sa mga industrial siya nagtatrabaho? Turn left. Ganun ang trabaho niya. Tapos pagdating dito, syempre nga student, ang laki ng gastos, di ba? Maghanap kayo ng sarili niyong bahay. Lahat naman dito gagastosin niyo. Maghanap kayo ng sarili niyong bahay. So si Mrs. niya nagtrabaho.
2 jobs pa. Kasi hindi kaya ng isang trabaho lang. Mas may dalawa silang anak. Yung isa medyo dalaga na. Yung isa naman is bata pa, grade 4, no? Yung bunso. Tapos yung si ate is 20 years old. So nasa college na siya, or university tawag dito. So yun, upgrade siya. nag-upgrade siya, no? Tapos ang nangyari is yun nga, trabaho na si Mrs. Kaya lang nag-stop yata ng school si Mr., no? Kasi nga dahil sa finance na rin. Alam niyo ba ng yung mga international students dito, ang tuition fee nila dito sa mga university is double or triple pa compare sa mga citizens or mga permanent residents na nag-aaral dito. Kaya pag mag-international student talagang mahal talaga ang gastos. Tapos syempre yung daily needs nyo pa dito, di ba? So yun, naghanap si Mrs. niya ng trabaho na mabibigyan sila ng na mabibigyan sila ng LAMIA or LMIA. Yan yung papel na kailangan ng mga employers para makapag-recruit ng mga foreign workers. Kasi syempre, di ba, papel lang nila is student and foreign workers. So kailangan ng company nun. Pagkatapos nun, magpa-process sila ng work permit. So kapag naka-work permit na, and then pwede siya mag-apply ng permanent resident basta makapag-gather siya ng ilang months o year na experience sa trabaho niya. So hindi siya nabigyan sa McDo. Ang ginawa ng misis niya is naghanap ng ibang employer. Nagpa-agency pa nga sila, no? Maray daw, Daddy. Wala ba silang agency? Okay. So naghanap sila ng ibang employer. Ngayon nakakita sila sa may Red Deer. So yung Red Deer is mga an hour and a half away na drive galing dito sa Edmonton. Yun na nga, nag-drive sila doon. I mean, nag-transfer sila doon. Kasi nga pinangakuhan siya na mabibigyan ng LMIA. Tapos kahuli-hulihan, wala rin naman pala. Hindi rin naman natuloy. Ewan ko kung ano nangyari. Na-reject daw. So yun na naman. Nung habang naghihintay siya doon, syempre hindi nga kaya ng isang trabaho lang. Nagtrabaho pa siya ng pangalawa, si Mrs. niya. Tapos si Mr. nagtrabaho na nga rin din. Nag-stop na ng school dahil sa sobrang mahal nga ng tuition nga, di ba? Hindi na nakaya. And yeah, tapos noon nahirapan na sila, stress na syempre buong pamilya. Kasi ang buhay nila sa Dubai, napakaayos ang buhay nila sa Dubai. Halos yearly yata sila nakakauwi sa Pilipinas noon, di ba? Kaya lang hindi ka nga lang mapipermanent sa Dubai. Wala silang tax doon. Tsaka wala silang tax doon, di ba? Dito, naku, ang pinakamura lang na tax dito sa Alberta. Kasi bakit? Wala kasing provincial tax dito sa Alberta. Ang tax lang natin dito is federal. So yung pag sinabing federal, nationwide yan, buong Canada. Tapos yung provincial is ang per province yan. So Alberta has no provincial tax. Kaya 5% lang ang sinacharge na tax dito, or tinatawag na GST. Yun lang ang tax dito sa federal lang. Kaya dito ang pinakamurang probinsya talaga sa Canada. Yun nga lang, sa panahon ngayon, yung pinakamura siya compare sa mga mamahali probinsya like na British Columbia or Ottawa. Pero mahal na rin ngayon dito, kaya medyo daming naghihirap, nag-a-adjust sa cost of living. So yun ang unfortunate na story ng kaibigan namin na yun nga, babalik sila ng Dubai. So kayong mga nagbabalak as in pumasok dito as a student, yun medyo para sa akin medyo mahirap yung gano'n, medyo maraming tawag ito, maraming risks, maraming consequences. Kasi ako pumasok ako dito sa Canada as a contract worker, TFW. In 600 meters, use the right lane to take the Alberta 2 North ramp to Edmonton. Foreign worker ako, pumasok dito. Kaya sagot din ng company yung pamasahe ko papunta dito. Tapos yung first year, hindi nila sagot yung bahay, pero sila yung naghanap ng tirahan namin. Kinakaltas lang sa sweldo namin yung renta. Tapos after 1 year, kami na mag-decide Use the right lane to take the Alberta 2 North ramp. kung
gusto namin magstay sa tinitirahan namin o kung gusto namin maghanap ng bahay na mas mura. So yun, kaya mas maganda kapag pumasok In kayo 600 dito, meters, merge onto Alberta 2. pumasok kayo ng Canada, I think mas maganda na pumasok kayo as worker, as foreign worker, or yung program nila na ano ba yun? Express entry. Yan, mga ganyan. Pero pag student, naku, kailangan nyo talaga ng maraming pera. At saka kailangan nyo ng pasensya. Kailangan maging matatag. At yan, napakahirap na. Napakahirap na pumasok kayo sa Canada. Kung makapasok ka man, napakahirap din magstay. Kasi ang mamahal na lahat. So hopefully, hindi naman lang dito, no? Kasi worldwide naman yung inflation na nangyayari. Yung nga lang, napakataas ng pagtama dito sa Canada. Turn right for 2000 Premier Way. Then your destination will be on the right. Millennium. Head north. Strathcona County. Millennium Place. Tayo ng... In 100 meters, you will arrive at your destination. Hanap tayo ng mapaparka na malapit dito sa entrance. Daming tao. You have arrived. Pwede tayo mag-park sa mga accessible parking, no? Kasi meron tayong accessible permit nito. Permit niya yan, permit ni Saki. Kasya ba tayo dito? Kasya naman siguro tayo. So meron ba rin? May kasya tayo dyan, okay. Appleberry? Wait. Walang linya yung ano, yung parking. Laking tulong ng 360 camera. Opya, opya. Ayos. Are you ready na? Ha? We're here now. Ano, dito na daw sila? Ayan. Uy, ba't ka dumidila? Ha? Ha? Hindi dila mo dyan. Hi, Zaki. We're here. Sisi. We're here now. Wala. Si Yana tulog. Bagsak si Yana, knockout. Ayos, dito na tayo. So, i-confirm lang natin kung nandito na rin sila. Baka sa loob na rin kami magkita-kita. Ayan, pasensya na, maingay yung blower ni Kuya. So, dito na kami, baba na kami dito. Ayun sila mga Kuya. Ayan, kaya importante yung wagon sa amin kasi yan, sakay sila dito. Kesa sa bitbitin pa namin silang lahat. Pati yung gamit, diba? Israel, go to mommy, ha? Okay, let's go. Alright, pasok na tayo sa Millennium Place. Nandun na daw sila sa loob eh, so imita lang natin sila sa loob. Ha? Ayaw pa hawak? Ayaw mo pa hawak, Suyel? Ba, binata ka na? Ha? Ha? Binata na? Ayaw na magpahawak. You have to wait for us. Be close. Stay close, Suyel. Basketball pala dun, no? Tsaka bilyaran. Suriel, let's go. Suriel. Let's go. Stay there. Saki, let's go. Come on. Okay, so punta lang tayo sa front desk para magbayad tayo ng entrance natin. Okay mga pars, sa dressing room na kami. Bisa lang namin yung mga... Bisa na kami, pati yung mga bata. Ha? Nandito ba? Ayan, nakabisa si Kuya Suriel. Hi Suriel! Ready na? No. It's okay, Yana. Nakabisa si Yana. No. Keep it lock muna kasi mga may pumasok pag hindi nyo lock yan. Ha? Oh, excited na ito mga to. Lalo na to. Are you excited, Yana? To swim? Excited?
Cheese! How about Pedro, you? Excited to swim? Huh? Excited na, diba, Saki? Are you ready for swimming? Yeah, we're going to swim. Cheese. Parts, pauwi na tayo. Ingatid na rin namin si Joyce. Tinitira nila ngayon. So nung dumating kami doon, akala namin nasa pool na sila. Yung pala ay nakauwi na pala si Yui, yung anak nila. Kasi na ba si Yui na aksidente ba? Nadapa? Na-slide na. Nadapa daw si Yui. Skate sila. Nag-skate daw kasi sila, nadapa. So inuwi na lang daw. Kaya kasi pauwi na sila, babalik sila ng Dubai. Siguro mali lang yung diskarte nila eh. Kasi si Joyce pala may 14 years na experience sa child care. Yun ang patok na patok dito. Maraming kailangan ng child care dito. Sabi ko sa kanila, mag-try sila ulit ng second time sa either express entry or kung may makita silang employer, mas madali yun. Ayun, nakabook na sila ng ticket eh, pabalik na sila eh. So yung mga ticketing namin naman, bagsak. Si Sander, gising pa eh. So lang si Sander, uy. So ngayon, pauwi na kami ng bahay. Medyo ginabi na kami ng mga 6:49 na ng gabi. Okay mga parts, sa paano? Sa susunod na vlog. Kita ko na lang ulit.